Mula sa sumpa hanggang sa pagpapala. Part 6 of our series. At ating pong pag-usapan ay yung dalawang karagdagang karaniwang pinagmulan ng mga sumpa. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Noong mga nakaraang video, ipiniliwanag ko na sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus, naglaan ng Diyos ng paraan para maligtas tayo mula sa sumpa at magkaroon ng mga pagpapala. Ang pangunahing talata na nagtataglay sa bagay na ito ay Galatians chapter 3 verses 13 to 14. And it says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sa akin po sa Salis Tagalog, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para pagpapalang ibinibigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang dalawang mahalagang salita sa talatang iyon ay sumpa at biyaya. Sa talata 13, ang salitang sumpa ay nabanggit ng 3 beses. Sinasabi na iniligtas tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa niya para sa atin gaya ng isinusulat. Nakasumpa ang bawat isa na nakabitin sa puno. Pagkatapos nito ay sinasabi ang pangako ng biyaya na ang biyayang ibinigay kay Abraham ay maaring maranasan din ng mga hentil sa pamagitan ni Jesucristo. Noong mga nakaraan din na video, ipinunto ko na ang mga biyaya at sumpa ay tunay na totoo. They are significant themes in the scriptures and are mentioned multiple times in the Bible. Hindi makatwiran na sabihin na ang mga biyaya ay totoo, ngunit ang mga sumpa ay hindi. Ikinumpra ko nga po ito sa pagsasabi na ang araw ay totoo, ngunit ang gabi ay hindi. O ang init ay totoo, ngunit ang lamig ay hindi. If one part of an opposite is real, then the other part must be real as well. Ang mga biyaya at sumpa ay tunay na may kapangyarihang supernatural. At kapag ang mga salitang ito ay nagkakabisa sa isang sitwasyon sa buhay ng isang individual, in the history of a family, ang karaniwang nangyayari ay ang kapangyarihang supernatural ay magpapatuloy mula henerasyon hanggang henerasyon. Mula siglo hanggang siglo. Hanggang merong ginagawang hakbang upang kansilahin ito at bawiin. At ang mga nakaraan din, naglista ko ng ilang pangkaraniwang palatandaan na maaring may sumpa na nakakaapekto sa inyong buhay o sa kasaysayan ng inyong pamilya. At nais kong ikaw ay mag-isip hindi lamang bilang isang individual, kundi bilang isang miyembro ng isang pamilya o ibang pangkat sa lipunan. Ito ang mga pangkaraniwang palatandaan na inilista ko at uulitin ko muli ang mga ito dahil napakahalaga nila. Habang binabasa ko ang listahan, nais kong tignan mo ang inyong sariling karanasan, ang pinanggagalingan ng inyong pamilya, ang kasaysayan ng inyong pamilya, at iba pang kaugnay na mga bagay. Okay? First,
mental or emotional breakdown, or both. Second, repeated or chronic sicknesses, especially when they are hereditary or without clear medical diagnosis. Third, repeated miscarriages or related female problems or barrenness. Fourth, the breakdown of marriage or other form of family alienation. Fifth, continuing financial insufficiency, especially where the income appears sufficient. Six, being what is called accident prone, unnaturally liable to accident, okay? And seven, a history of suicides or unnatural deaths in a family. Ngayon po, pag-isipan mo ang mga palatandang yun and apply them to your own life and situation. Then, I explain the main reasons behind blessings and curses, and they are actually very simple. The main cause of blessings is when we listen to and follow God's voice. On the other hand, the main cause of curses is the exact opposite when we fail to listen to and disobey God's voice. Ang hindi pagsunod ay maaring magkaroon ng iba't ibang anyo na nagdudulot ng iba't ibang uri ng sumpa. Ang pinakaseryosong uri ng hindi pagsunod at tiyak na magdudulot ng sumpa ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sangkot sa mga kultong gawain. Again, ang pinakaseryosong uri ng hindi pagsunod at tiyak na magdudulot ng sumpa ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pakikisangkot sa mga okultong gawain. Ngayon po, ibabahagi ko ang dalawang karaniwang pinagmula ng sumpa. Ang una ay nagmumula sa mga taong may otoridad sa relasyon. Okay? Ibig ko pong sabihin ito ay sa paraang inaayos ng Diyos ang human society. May mga relasyon sa pagitan ng mga tao kung saan ang isang tao batay sa relasyon ay may otoridad sa isang tao, sa ibang tao. Halimbawa po, ang ang asawang lalaki ay may otoridad sa asawang babae. Mga magulang ay may otoridad sa mga anak. Mga guro ay may otoridad sa mga estudyante. Mga pastor ay may otoridad sa mga miyembro ng simbahan. Now, let's examine some examples. First, we'll turn to a historical example from the biblical, specifically the life of Jacob. Okay? Jacob had lived with his uncle Laban for a significant period of time, during which he acquired 2 wives, 2 concubines, and 11 children. Without informing his uncle Laban, bigla na lamang siyang umalis. Siya'y tumakas dahil takot siyang pigilan o agawin ng kanyang tiyo Laban ang kanyang mga asawa. Sa galit, hinabol siya ni tiyo Laban. Now, what Jacob did not know was that his favorite wife, Rachel, before leaving, had stolen her father's household gods. The Hebrew word is teraphim, a kind of a little idols or images which people would keep in their homes to protect them, to bring blessing and luck and so on. Forms of occult, okay? That's a form of occult which Rachel should not have been involved in. So, Laban follows Jacob, catches up with him, and starts to complain about his conduct. But he comes down finally to this point. In Genesis chapter 31 verse 30, he says to Jacob, "And now you have surely gone because you greatly long for your father's house. But why did you steal my gods?" Akin po yung Sales Tagalog. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi.
Pero bakit mo ninakaw ang mga Diyos ko? Ngayon po, si Jacob na hindi alam kung sino ang nagnakaw ng mga Diyos at alam na hindi niya ito ginawa, ay nagsabi ng ganito. Pakinggan niyo po. Sino man ang makakakita ng inyong mga Diyos, hindi siya mabubuhay. Yan niya ay isang sumpa. Sa kabuuan ng kanyang kawalan ng kaalaman, sinabi ito ni Jacob. Hindi niya alam kung kanino ito dadapo o nag-apply. Ngunit siya pala bilang asawa ay nagparatang ng sumpa sa kanyang asawang si Rachel. At ang susunod ng pagkakataon na nagluwal si Rachel, na hindi na nagtagal siya ay namatay sa panganak. Ito ay sanhi at epekto ng sumpa ng kanyang asawa na nagdulot ng kanyang kamatayan. Maaari rin tayong magkaroon ng iba pang mga halimbawa ng mga taong may otoridad sa relasyon tulad ng sinasabi ko, mga magulang. Halimbawa po, mayroon isang ama na may 3 anak na lalaki. Ang panganay ay tinatanggap at minamahal ng ama. Ang pangatlo ay magaling at tinatanggap din. Ngunit ang gitnang anak ay wala naman talagang espesyal na may pagmamalaki. Hindi gaanong gusto ng ama. Baka nakikita niya ang masyadong maraming katangian niya sa kanyang anak. Kaya lagi siyang kontra sa kanyang anak at sinasabi, hindi ka magtatagumpay, hindi ka magiging matagumpay sa buhay, wala kang pag-asa. So, ano po yun? Ano ba yun? Ito po ay isang sumpa. May maraming mga taong may natural na talento at kagalingan na hindi nagtatagumpay dahil sila ay nakikipaglaban sa sumpang nagmula sa mga magulang. Okay? Maaring isang guro ay magsabi sa kanyang estudyante, hindi ka magtatagumpay, bobo ka. Hindi ka na talaga matututo. Again, ano ba ito? Ito ay isang sumpa. Muli, may mga taong nakikipaglaban sa mga sumpang inihayag ng mga guro dekada na ang nakalipas sa kanilang buhay. Okay? Or a pastor may say to a member of his congregation, if you leave this church, you will never prosper. You will never succeed. You will backslide. Again, what's that? It's a curse. Then there are self-imposed curses. Okay? There are self-imposed curses. Rebekah said to her son Jacob, go and get the blessing from your father Isaac. Jacob said, maybe my father will discover I am a deceiver and curse me instead of blessing me. Rebekah replied, upon me by thy curse, my son. So she pronounced a curse upon herself. If you study the story of Rebekah, she never saw her son Jacob alive again. She was dead by the time he returned. And we find by the end of the chapter, Rebekah is using language like this. I am weary of my life because of the daughters of Heth. What good will my life be to me? That's in Genesis chapter 27, verse 46. You see, ang ganitong uri ng pananalita ay karaniwang katangian ng isang taong nasa ilalim ng sumpa. Ang mga pahayag tulad ng, pagod na ako sa aking buhay. Ano ba ang silbi ng aking buhay? Ay nagpapahiwatig na impluwensya ng isang sumpa. Mag-ingat po sa iba o kayo mismo na nagsasabing, sana mamatay na lang ako. Wala rin naman akong silbi sa aking buhay nito. Sa katunayan, sila mismo ay nagbubunyag ng isang sumpa sa kanilang sarili. Gumawa ng positibong pagpapahayag tulad ng, I will not die but live and proclaim the works of the Lord.
Palitan ang negatibo ng positibo. Here is a tragic final example of a curse that has left a mark, okay, on human history for many centuries. Jesus stood before Pilate, who desired to release him. Okay, Pilate asked, "Shall I let him go?" But the crowd responded, "No, crucify him." Pilate then took water, washed his hands in front of the crowd, and declared, "I am innocent of the blood of this righteous man." In return, the crowd replied, "His blood be on us and on our children." Again, what is this? What is that? It is a curse, a self-imposed curse. Isa sa mga malalaking trahedya sa kasaysayan ng tao ay ang pagpataw ng isang sumpa ng mga Hudyo sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak, at sinasabi ko na may malalim na pagsisisi na ang sumunod na kasaysayan. At nagpapakita ng epekto ng sumpang iyon hanggang sa ngayon, ito ay patuloy na nagpapakilos. However, we can be grateful to God that there is a way to be freed from this curse through the sacrificial death of the Messiah. This is the only path to liberation. Again, this is Vic De Hoya. God bless and God loves you.